Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. And welcome po ulit sa daily online Bible study po natin dito sa Rema Pills. Amen po. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta po tayo? Nawa po tayo ay nasa maayos na kalagayan. Amen po. Ayan, sige po, pagpatuloy po natin sa mga oras na to ang pinag-aaralan po natin. Ayan, sinimulan po ito nung Lunes. Ang topic po na pinag-aaralan natin ay 4 steps to be successful and victorious in life. Rating ko po, 4 na bagay, paano maging successful at paano maging matagumpay sa buhay. Amen po. At ang sabi po doon, ipasora yan sa number 1, be strong and courageous. Amen po. Ang sabi doon, ang tunay na success ng isang tao ay yung magawa niya at matapos niya ano man ang pinapagawa ng Diyos. Amen po. At ang sabi pa ni Pastora yan dun sa number 1, bakit kailangan maging matapang? Bakit kailangan maging malakas ng isang Kristiyano? Bakit kasi hindi itatayo ng Diyos ang gawain niya sa isang mahinang pundasyon? Amen po. At ang number 2 po doon, ang sabi po ni Pastor Sarsi kahapon, sabi doon, be careful to obey all the law. Maging maingat tayo na masunod natin ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. At ang sabi po niya doon, sa pagsunod natin sa lahat ng utos ng Diyos, kailangan samahan natin ang puso. Amen po. At ngayon po, nandito na po tayo sa number 3. And bago po natin ipagpatuloy itong topic po natin, samahan niyo po ako manalangin. Yan, sige po. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa mga oras na to, dalangin namin, samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral na yung mga salita. Salamat sa revelation knowledge na nagmumula sa iyo. Bigyan mo kami ng bukas sa puso, bukas sa isipan, upang maintindihan namin ang mga bagay na itinuturo mo sa amin. Panginoon, malayo kang kumilos sa kalagitnaan namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At yan, dito nga po sa number 3, ang sabi po dito, 4 step to be successful and victorious in life. Number 3 ay, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Amen po. Yan, makipagbukasan po kayo sa akin kung meron po kayong mga Biblia. Dito po sa Joshua chapter 1 verse 8. And basahin po natin. Ang nakalagay po dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayo ay iyong pagiginhawain ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Yan, amen po. Yan dito po sa mundo po natin, maraming mga steps, maraming advices, at maraming standards na sinasabi ang mundo para maging successful o masabing successful ang isang tao bilang isang tao. Amen po. Pero tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ang way natin to true success ay ang salita ng Diyos. Amen po, makakamtan natin ang totoong tagumpay sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Amen po. Sabi nga po doon, merong isang tanong na kailan magsisimula na ang isang Kristiyano ay pumalya sa buhay. Amen po, sabi dito, magsisimula kang pumalya sa buhay Kristiyano mo kapag ang salita ng Diyos ay wala na sa'yo. Kapag wala ng laman, the Word of God, yung puso mo. Amen po. Bakit? Kasi kapag mas puno na tayo ng mga negatibo at problema kaysa sa salita ng Diyos, doon mag-i-start na magkaroon ng hindi magandang mga pangyayari sa buhay natin kapag mas nakarelate na tayo sa mga alalahanin kaysa sa kung ano sinasabi ng kanyang salita. Amen po. Kaya nga ang sabi dito sa binasa natin sa Joshua chapter 1 verse 8, do not depart the book of the law or the word of God from your mouth. Sabi mo, huwag mong alisin ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos sa iyong bibig. May kailangan pagbulay-bulayan mo ito. Araw at gabi, kailangan mo talagang aralin. Amen po, katulad ng mga estudyante, kapag sila ay haharap sa
sa test, meron silang periodical test. Po, hindi ba kailangan niyang mag-aral in order na makapasa? In order na mapagtagumpayan niya yung grading na yon, mapagtagumpayan niya yung course na meron siya, o yung kung anong year na niya, kailangan niyang mag-aral. Bakit? Kasi kung hindi siya mag-aaral, malaki ang tendency na bumagsak siya at pumalya siya. Amen po. At tayo, bilang mga estudyante ng Panginoon, kailangan din natin mag-aral ng salita ng Diyos in order na makapasa tayo sa buhay natin, sa mga pagsubok, sa mga test ng buhay. Kailangan mong himayin, kailangan mong buklatin ang Biblia mo. Huwag mong hayaan na nakatambak lang yan sa isang tabi. Yan, kung meron po kayong mga katabi, sabihin nyo po sa katabi nyo po, inaamag na ba yung Biblia mo? Amen po. Kasi kung hindi mo bubuksan ang Biblia, amen po, marami kang mga bagay na mamimiss. Marami kang mga bagay na hindi malalaman at marami kang mga pangako na mula sa Diyos na para sa iyo pala at para sa akin pala. Pero dahilan sa hindi ka nagbabasa, hindi mo ito makukuha at hindi mo ito matatanggap. Dahilan doon, mabubuhay tayo sa isang buhay na palyado, sa isang buhay na kulang. Kasi hindi natin alam. Amen po. At yan, sabi pa nga po dito, bilang isang Kristiyano, makikilala tayo sa kung ano ang lumalabas sa bibig natin. Amen po. Kapag ba nagsalita ka, makikilala ka ba ng ibang mga tao na Kristiyano ka or iba yung pagkakakilala nila sa'yo? Yung kahit hindi ka magpakilala na Kristiyano ka, yung makikilala ka ng mga tao na siguro Kristiyano to. Kasi sa way ng pananalita niya. Amen po. Kasi sabi nga po ng Matthew chapter 12 verse 34, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Amen po. Ngayon, ano yung pinapalabas ng labi mo? Amen po. Kung ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, yan din ang lalabas sa bibig mo. Amen po. At meron po akong nabasa na isang parang quotation sa Facebook. Ang sabi doon, you are the person you are with. The food you eat, the things you listen, and the things you watch. So be careful what you feed in your heart and what you feed in your mind. Yan, makikilala ang isang tao kung sino ang palagi niyang kasama, anong pinapakinggan niya, anong pinapanood niya, at anong kinakain niya. Kaya sabi doon, pag-ingatan mo ano yung mga bagay na inilalagay mo sa isip mo at ano inilalagay mo sa puso mo. Amen po. Bakit? Dito, makikita kung anong klaseng tao ka. Kung puro negatibo ang lumalabas sa bibig mo sa time ng humaharap ka sa problema, maaring ikaw ay puno ng basura sa puso mo. Pero kung ikaw ay puno ng salita ng Diyos sa time na haharap ka sa hindi magagandang sitwasyon, ang lalabas sa bibig mo ay ang mga pangako ng Diyos. Amen po. Kaya nga ang sabi dito sa pinag-aaralan po natin, dili-dilihin mo araw at gabi ang salita ng Diyos. Alam ko po, sobrang familiar na tayo. Masabi nga po na parang gasgas na yung verse na to. Amen po. Isa sa mga kilalang verses, pero bakit kailangan pa rin natin pag-aralan? Bakit sabi nga po, ang gamot sa kalimot, amen po, ay paalala. Dito po, pinapaalalahanan tayo ng Diyos, baguhan man o matagal. Kailangan nating magpatuloy na aralin ang salita ng Diyos. Yan, pag sinabi pong dili-dilihin, ang sabi po doon, kailangan mong nguyain. Amen po, kailangan mong kainin. Amen po, kailangan mong i-digest hanggang sa mag-sink in sa'yo ang mga salita ng Diyos. Amen po, maaring pangit na word, pero kailangan mong i-brainwash yung sarili mo sa salita ng Diyos. Kaysa ma-brainwash ka ng mga kasinungalingan ni Satanas, kaysa ma-brainwash ka ng hindi magandang bagay ng mundong ito, mas maganda na mapaniwala mo ng lubusan ang sarili mo sa salita ng Diyos. Amen po. At pag sinabi pong pag sinabing dili-dilihin, kailangan mong nguyain talaga, kailangan mong i-digest hanggang sa matanim to ng lubusan sa puso mo. At doon mag-i-start na mabuild yung faith mo sa Panginoon. Amen po. At ang isang Kristiyano ay dapat saturated. Amen po. Pag sinabing saturated, sabihin na truly soak
lubog o lunod. Ibig sabihin yung talagang nakatanim ka, nakalubog ka dun sa salita ng Diyos. We must be thoroughly soaked on the Word of God. Amen po. Ba't kasi kapag punong-puno ka na ng salita ng Diyos, at nag-aaral ka sa time ng problema, mga pangako at salita ng Diyos ang lalabas sa bibig mo. At dahilan dito, magiging matagumpay tayo. Amen po. Tulad po ng laging tinuturo sa atin ni Pastor Boy sa patungkol sa kapangyarihan ng ating mga dila. Amen po. Kung di po ako nagkakamali, sabi sa Proverbs 18:20, ang kamatayan at ang buhay nakalagay sa ating mga dila. Sabihin ng pagkatalo mo sa buhay, ang katagumpayan mo ay nakasalalay sa kung ano mga salita na sinasabi mo. Ngayon kaya, nire-require tayo sa pag-aralan mo ang salita ng Diyos para sa time ng problema, maging matagumpay ka sa pamamagitan ng pagkukonfess ng paulit-ulit na salita ng Diyos. Amen po. Kaya ang sabi, ang salita ng Diyos ay ang sword of the Spirit. Ito ang ating sandata laban sa kaaway. Ito ang ating espada laban sa mga sitwasyon na meron tayo. Kung hindi natin alam na may panlaban pala tayo, ang sabi nga po doon, hahayaan na lang natin ang kaaway na apihin tayo. Amen po. Kaya sabi dito, ulitin ko po, minsan pa basahin po natin ang Joshua chapter 1 verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag alisin sa iyong bibig, kundi ito ay pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat. And sabi dito, hindi mo masusunod ang salita ng Diyos unless pag-aralan mo to. Amen po. At ang sabi pa dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Amen po. Sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dito ka magtatamo ng kaginhawaan at katagumpayan sa buhay. Ulitin ko po, wala nang ibang way ang Diyos tungo sa katagumpayan, kundi ang salita lang niya. Anong sinasabi niya para makamtan mo ang pangarap mo? Ano ang sinasabi ng Diyos para maging matagumpay ka bilang isang Kristiyano? Kailangan nating mag-aral. Amen po, sabi dito, umaga at gabi. Amen po, kailangan walang palya. Amen po. At isa pong example dito ay yung nakalagay po dito sa Numbers chapter 13. Yung kung maaalala po natin yung pinadalang 12 spies ni Moises doon sa lugar ng Kanaan. Ang bilin niya, obserbahan nyo ang lupain para makita natin ano ang meron doon. Pero bago pa sila suguin ni Moises, ibinigay na ng Diyos ang pangako niya. Nandun pa lang sila sa ilang, sabihin natin, lalabas pa lang sila sa bansang Egypt. Nandun na ang pangako ng Diyos, bibigay ko sa inyo ang Kanaan. Bibigay ko sa inyo ang lupang pangako kung saan ang gatas sa tampulot ay dumadalig, sabihin, mataba ang lupa, nagpala. Amen po. Pero pagdating nila doon sa lupain, amen po, silang lahat ay nakakita ng problema. Malaking problema. Nandun ang mga higante at nakita nila na hindi madaling kalabanin ang mga ito. Kaya nang bumalik sila kay Moises para mag-report, habang nadidinig sila ng kongregasyon ng Israel, ang sabi nitong 10 spies, sabi nila, hindi natin sila kaya. Oo, ang lupa ay sagana, ang lupa ay maganda, pero hindi natin sila kaya. Sabi pa nga po doon sa Numbers chapter 13, tayo ay parang mga tipaklong lang sa harapan ng mga taong yon. Nandun ang mga higante, ang mga anak ni Anak. Amen po. At dahilan doon, ang report nila ay puro negative. Pero itong dalawa na natira sa 12 spies, amen po, iba yung report nila. Ang sabi nila, oo, may problema, maraming higante, pero sabi nila, pero kasama naman natin ang Diyos, kaya natin sila. Ba't kasi sinabi na ng Diyos na para sa atin yon, sinabi na ng Diyos na ibibigay sa atin yon. Amen po. Ano po ang pinagkaiba ng itong 10 spies na to dun sa natirang dalawa? Itong 10 na to, hindi nag-sink in sa kanila ang sinabi ng Diyos. Hindi nila na-meditate ng mabuti
ang pangako ng Diyos sa kanila. Kaya sa time na dumating sila doon sa malaking problema, puro negative na salita ang lumabas sa bibig nila. Amen po. Pero itong dalawa, amen po, na spies, dahilan sa pinanghawakan nila, naniwala sila sa salita ng Diyos, sa sinabi ng Diyos sa kanila. Amen po. Sa kabila ng may nakita silang problema, yung pangako pa rin ng Diyos ang lumabas sa bibig nila. Bakit? Kasi pinag-aralan nila. Nagtiwala sila, naniwala sila, pinaniwala nila ang puso nila. Amen po. Kaya sa time na makita nila ang mga higante, still nasabi nila, sinabi ng Panginoon, ibibigay nila to sa amin. Kaya kaya natin silang labanan. Amen po. Kaya makikita yung dalawang spies nakapasok dun sa lupang pangako. At yung mga hindi naniwala sa salita ng Diyos, dahil sa hindi nag-aral, hindi sila nakapasok, hindi sila nagtagumpay. Amen po. Kaya ulitin ko po, ang sabi dito sa pinag-aaralan natin, number 3, in order to be successful and victorious in life, do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate it day and night. Amen po. At ang sabi pa po ng Psalms chapter 119 verse 105, the word is a lamp unto my feet and light unto my path. Ang salita ng Diyos ang ilaw nating mga Kristiyano. Para makita mo ng maliwanag ang daan na dadaanan mo, kailangan palagi mong dala sa puso mo, sa isip mo, at sa spirito mo ang salita ng Diyos. Hindi ko po, the word is a lamp to my feet and the light unto my path. Amen po. At isa pa po, sabi pa po dito sa Psalms chapter 1 verse 2 hanggang 3. But his delight, yan, dito po sa Amplified Version, but his delight is in the law of the Lord, and on his law, his precepts and teachings, he habitually meditates day and night. Verse 3, and he will be like a tree, firmly planted and fed by streams of water, which yields its fruit in its season. Its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers and comes to maturity. Amen po. Sabi po dito sa Tagalog, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Sabi ito, ang mga tao na lumalakad sa salita ng Diyos, ito ang kanilang nagiging kagalakan. At sino mang nagbubulay araw at gabi ng salita ng Diyos? Ang sabi po dito sa verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Amen po. Ang isang tao na masipag mag-aral ng salita ng Diyos, so sabi dito ng salmo o ng mga awit, siya ay katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Amen po, kung saan ang kanyang mga dahon na hindi madaling malantay, sabihin hindi ka madaling susuko pagdating ng mga problema. Bakit? Kasi may pinanghahawakan ka, ikaw ay matibay, at dahilan doon, ang sabi dito sa dulong verse, kaya lahat ng kanyang gagawin, siya ay nagtatagumpay. Amen po. At yan last po na ma-share ko po sa inyo. Yan, kung naaalala po natin ang kwento ng mag-asawa at nung pastor, yung one time, itong mag-asawa na to ay in-invite nila ang kanilang pastor sa kanilang bahay para kumain. At itong mag-asawa to, marami silang mga gandang kagamitan. Sila ay nag-i-invest sa mga ganda at maayos na kasangkapan sa bahay. At napansin ito ng pastor nila habang sila ay kumakain. Bakit? Kasi kulay ginto ang kanilang kutsara, maging kanilang mga tinidor. At mukhang mamahalin talaga ang kanilang mga plato, kanilang mga baso. Amen po. At di lang yon, masarap din ang luto nila. Kaya kinompliment sila ng pastor nila na ang ganda naman ng gamit nyo. Ang sarap naman ng luto nyo. Amen po. At matapos itong fellowship nila, amen po, yung kwentuhan nila, umalis na itong pastor. Amen po. Pero pag alis itong pastor na to, dahilan sa alam ng misis ang mga gamit nila, amen po, bilang niyan lahat ng kagamitan nila. Amen po. Napansin niya na nawawala ang isa nilang kutsara. Amen po. Bilang niya yan at pagbilang niya kulang.
Ngayon, ang unang pumasok agad sa isip nitong misis, siguro kinuha ni pastor. Bakit? Kasi nag-comment siya kanina eh. Sinabi niya maganda, napansin niya. Amen. Ngayon, hinihintay po nitong mag-asawa na ito na ibalik ng pastor itong kutsara nila. Amen po. At ang sabi pa nitong misis na to, bakit naman gumawa ng ganoon si pastor? Pwede naman siyang magpaalam kung nagagandaan siya, pwede naman niyang hingiin, pero bakit niya ninakaw? Amen po. Ngayon, naghintay sila ng mga ilang araw, ilang linggo, dumaan ng buwan. Amen po. Walang ibinabalik ang pastor. At dahilan sa matagal na panahon na ang paghihintay nila, hindi na nakatiis itong misis isang linggo at nilapitan niya ang pastor nila. Ang sabi niya sa pastor nila, Pastor, bakit mo naman kinuha yung kutsara namin? Pwede mo namang hingiin na lang. Ngayon ang sabi nitong pastor na to, hindi ko kinuha. Ang sabi nitong misis, alam ko po at bilang ko po yung mga gamit namin at alam ko po na may kulang. Sabi niya, ibibigay ko naman po sa inyo, sabihin nyo lang po na kayo ang kumuha. Hindi ko po talaga makita, kayo lang po nagsabi noon sa amin na maganda ang kagamitan namin. Ngayon ang sabi nitong pastor na to, hindi ko nga kinuha. Hindi mo ba nakita? Sabi nitong misis na to, hindi. Hindi ko talaga makita kung nasaan. Ang sabi nitong pastor na to, nilagay ko ang kutsara na to sa Biblia nyo. Amen po. At pag uwi nila, itong mag-asawa na to, chinek nila agad yung Bible nila. Nakita nga nila na nakasipit doon sa gitna ng Bible nila ang kutsara. Amen po. Sa ano po pinapatungkol ng kwento na to? Ibig sabihin, itong mag-asawa na to ay hindi nagbubukas ng kanilang mga Biblia. Kaya hindi nila nakita na ang kutsara ay nandun. Amen po. Meaning, hindi mo makikita ang mga bagay na para sa'yo. Amen po. Yung sa'yo na talaga, hindi mo mahanap yan kung hahayaan mong nakasara ang Biblia mo. Amen po. Na itong pinag-aaralan po natin, kung gusto mo na guminhawa ang buhay mo, gusto mong dumating ang mga pagpapala, dumating ang lahat ng pangako ng Diyos, kailangan mong buklatin ang Biblia mo. Amen po. Huwag mong hayaan na maalikabukan na lang yan, manatiling nakatambak dun sa mga lagayan natin. Hindi, sabi nga, mas maganda na yung Bible natin ay mukhang luma at makapal na dahilan sa palagi mong binubuklat. So, sa kabubuklat mo, nagiging makapal na to. Amen po, kaysa mukhang bago. Bakit? Kasi hindi nagagamit. Amen po. Ayan, sige po. Nawa po, meron po tayong natutunan sa hapon pong ito. And minsan pa, samahan niyo po kung manalangin. And Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, salamat Lord sa mga salita mo na napag-aral namin sa hapong ito, O Diyos. Kaya mo Lord, bigyan mo kami na matinding desire, Panginoon, na pag-aralan pa yung mga salita. Kaya mo bigyan mo kami na matinding kauhawan, Panginoon, at kagutuman sa iyong mga salita. O Diyos, ang sa gayon, malaman namin, Panginoon, ang mga bagay na para sa amin na inihanda at sinabi mo na, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga paalala mo sa amin sa hapong ito. O Diyos, sa iyong kapurihan, kadakilaan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. And thank you po sa bawat isa po sa atin, and God bless po.